And today's vlog is the continuation of our human-machine interface or HMI graphic design and configuration, and of course how to download to our hardware PanelView Plus 1500. So a short introduction guys sa aming elevator miniator. Ito po ay aming version 1 kung saan wala pa po siyang pintuan at dinidevelop pa namin yung kanyang actually meron na siyang program sa PLC, but ini-improve pa namin yung kanyang door assembly with the actuator. So ito yung assembly namin. So hopefully by this coming Saturday, ma-install na namin ang kanyang mga pintuan. At ito nga, again guys, ito ay version 1 ng ating elevator miniator. At makikita nyo na pagagandahin namin ito, inner side and outer side, the integrity of our mechanical parts. And ginamitan natin siya ng Compactlogix na 1769E 33 ERM. So, ito din guys ang gagamitin natin sa Pilipinas. And of course, isa ito sa part ng innovation ng ating mga estudyante. At ako'y nagpapasalamat sa aking partner sa AGA dati na si Bro GR. Kamusta ka? Shout out sa iyo. And isa siya sa mga nag-advise, nag-mentors, nag-motivate sa ating mga estudyante kung paano i-program yung ating elevator miniator. So kung i-testing natin siya guys, is if someone is requested in the third floor, so second floor and the first floor, aakyat ko yung ating elevator. So, kung sino yung una na nag-request, siya po yung unang pupuntahan. And of course, meron tayong request sa 3, 2, and 1. So, tingnan natin guys. So, naka-design din sa ating HMI. So, now is door opening. Nung nag-door opening, of course, i-select natin kung saan tayo pupunta. Of course, yung sumakay sa third floor is gusto pumunta ng ground floor. But, may request sa second floor. So, pupunta muna sa second floor. So, ngayon, door opening. Then, papasok yung sasakay. Then, door closing. Then, going back to first floor. Going down to first floor. And, of course, papasok yung sasakay. Then, door closing. Then, go back to ground floor. Kung nakikita nyo guys, hinabaan ko yung hinabaan ko yung pag-wiring ditong ating. Ito yung sa loob ng elevator kung saan doon tayo magre-request kung saan tayo pupunta. At monitor nga siya ng HMI. Then, of course guys, ito ay version 1 ng ating elevator miniator. Ay naka-expose pa masyado yung kanyang mga wiring connection. But kasi sa plan namin is meron siyang base kung saan nandoon lahat yung controllers, mga relays and everything. Then ginawa na rin namin siya ng HMI. So may nag-request sa second floor. Yan. So pupunta yung elevator sa second floor. So guys, itong elevator na to is part of our Teknohilihang Pinoy innovation. At punta tayo muna sa ground floor. At ito po ay aming magmamanufacture po kami nito and ready to sell in the market in the next 2 months. So, ang isa sa mga in-expect namin na mag-order nito is mga schools sa Pilipinas, in which yung technical support is fully supported kami under the Trilogist Institute of Technology Philippines. And the controllers, they will decide kung anong controllers ang gagamitin natin.
of course, kung ilang software or laptops or desktop ang lalagyan namin ng software. So guys, very powerful tools to para sa enhanced capability ng mga estudyante natin sa Pilipinas, lalo na yung mga nag-aaral sa University ng Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Instrumentation Control Engineering, and Electronics Communication Engineering. So ito yung guys, fully supported kami kung ano yung gusto nyo i-request amin. And meron din po tayo dito, kick in place, which meron po itong conveyor system and the traffic light system. So maglalabas po kami ng mga products galing dito sa Trilogist Training Institute. And hopefully by the first month of 2026, makumpleto na namin lahat ng mga equipment na pwede namin i-sell sa market. So again, see you guys sa Philippine branch, Trilogist Institute of Technology Philippines. Kung ano po mayroon dito sa Dubai, as mas advanced po yung lalagay namin sa Pilipinas. So see you there guys. Ang opening natin is November first week of 2025. So guys, doon sa part 1 and part 2 natin is, sa part 1, gumawa tayo ng instruction na go to and return to plus yung mga ibang mga graphics design. Sa part 2 naman natin is doon sa go to na basic ladder logic diagram, gumawa tayo ng mga graphics din doon. So sa part 3, ito po yung ating part 3 is tuturuan ko naman kayo paano gumamit ng graphics coming from the stored factory graphics dito sa ating studio Factory Talk View Studio. And of course, yung timers, kung paano tayo mag-adjust ng timers mismo sa ating HMI. Then, push buttons. Gagamit tayo ng mga push buttons. So, yun guys ang ating gagawin dito ngayon. So, gagawin lang natin is i-open lang natin ang ating by the way, ilulog ko lang kung nasa yung ating program dito. So, shutdown tayo. Then, load application. Hanapin natin yung vlog natin. Second vlog. Ito. Yung second vlog natin. Load. Yes. So, ganito yung pag-configure ng HMI. Pagka kailangan mo i-load yung program mo, then i-run tayo application. Ito yung ginawa natin sa part 1 and part 2. So, basic ladder logic. So, dadagdagan natin siya ng mga features. Then, return to main. Then, the Philippine branch. Yan siya guys. So, habang gumagawa tayo natin mga graphic design sa ating HMI. So gagawin natin, i-open natin yung ating main project under the Mon HMI. So open natin yung pinaka-latest natin. Itong 27 August.acd. At the same time, i-open na rin natin yung Studio Factory Talk View Studio. So, HMI vlog, open. Studio 5000. Iko-connect na natin sa ating main CPU. So, communication mo active. Then, go online.
ating factory top view. So dito naman sa ating factory top view is i-check natin yung communication. So punta tayo sa factory top links, communication setup. To make sure na hindi nagbago yung ating communication system. So na-read niya kung nasaan yung ating projects under the slot 0, 1756L71 Trilogics Training Institute projects. And we need to check the design local. So hindi siya nag-change ng mode. So okay pa rin tayo. So good to go. Verify. Okay. So verify natin. Path assigned to design device logics. Okay. Then path is assigned to a runtime. So wala tayong problema doon. Okay lang natin guys. Then so sa ating logics, sa Studio 5000, we are already online. So go back tayo dito sa ating Factory Talk View Studio. So i-open natin yung display kung nasaan yung ating basic ladder logic. So hindi ko pa siya natapos guys. So gusto ko ituro sa inyo kung paano gumamit ng symbols coming from the Factory Talk View Studio. So for example, gagamitin natin itong ipupunta tayo dun sa loob ng symbols factory. So marami tayong makikita dito guys. So pwede natin magamit ang lahat ng ito sa projects nyo. So for example, gagamitin natin itong switch 1 or switch 2. Let's see. Gagamit tayo dito ng graphics. So for example, ang una natin gagamitin si on-off. So meron din dito on-off. So meron din dito hand and auto. So meron din dyan. So let's see guys kung magagamit natin. So minimize ko muna to. So for example, from the end gate, pupunta lang ako sa object, then indicator multi-state, then go inside with the connections, states. So dito is pwede ka maghanap ng image mo. So sa state 0, under the general properties, state 0, hahanap ako ng image. For example, ang image na gagamitin ko itong red down. So ito yung 0 natin or off. So okay mo siya. Then sa stage 1, hanapin ko ulit yung image na green up. For example, okay. Then i-apply natin guys. Apply. Okay. So, ilagay natin dito. Ayan. Then, Control C tayo. Control V. Ito naman ang gagamitin natin sa so ibig sabihin, kinontrol C, pero without connection pa sa loob. So, pupunta na tayo sa connection natin. For example, gagamitin natin ito. So, connection. Copy ko lang itong tag na ito, Control C. Then, open ko ulit ito, connections. Control V. So, i-check ulit natin yung states niya. State 0, red. Stage 1 is green. So, okay tayo. Yung background natin, pwede natin baguhin yung background. For example, yung background natin is stage 0. Gray na lang natin. Ay, dito sa
Ay, of course, magiging gray pala to. So, ibahin natin yung ano niya. Gawin natin ito. So, apply. Okay. Then, ganoon din dito sa ating connection. So, gagamitin naman natin itong connection na to, guys. Connection na to. Connections. Control C. Connection. Control V. Then states natin. Pag-ulit natin yung kanyang background color. Apply. Okay, so yan siya, guys. Then sa ating ang ating ilaw, sa ating lamp, pwede rin tayo kumuha, guys, ng lamp dun sa ating libraries. So, multi-state tayo ulit, objects, indicator, multi-state, and okay, connection. Pwede kang dumirect na, guys. Actually, tingnan natin kung pag-direct tayo. So, punta tayo sa Global Factory. Then, hanap tayo ng isang gadgets like, for example, ito, hanap tayo dito. So, ito yung ating ito. So, export to listang muna tayo. Pilot like to. Then, sa off system natin, export. Stop. Save. So, pwede na yun. Then, kunin natin, guys. So, multi-state objects. Display. Multi-state. So, pwede natin ano yan. Connection. General. So, gawin natin circle. Then, states. State 0. So, hanapin natin yung image na yun. So, pilot siya. Add compile. Hindi pa siya na-add. Stop. Ito. Open. Okay. Ito state 0. Add profile. Lista. Open. Okay. Then sa states natin is pilot light, off. Okay. And stage 1, yung ating green. Of course, kukunin natin yung ating kanyang connection from the output.
Direct tayo. Connection here. Fresh. Online. Ito yung kanyang indicator. Okay. Kung tawag tayo 6 states, baguhin natin yung background guys. Baguhin natin yung background na. See? Then, stage 1. So, apply. Okay. So, check natin guys, no? So, how to check? I-play lang natin. So, hindi pa tayo directly na mag-reload sa ating panel view. But, internally, sa studio po, Factory Talk View Studio, pwede tayo makapag-test. So, nakita natin magre-respond siya. So, mag-respond siya. Yan. So, sa 0, 0, wala siyang output. 1 on. So, walang output. 2 on. Walang output, then both. So yun guys, nag-response yung ating indicator. So yun ang paggamit ng voltage state indicator coming from the symbol factory. So gagawin naman natin ngayon is gagawa tayo ng push button under the basic ladder the monitoring or the motor control. So, pwede natin ito siya i-save. Save natin. Then, pwede na tayo mag-out dito. Then, pupunta naman tayo sa ating motor control. Okay, so guys, ito yung motor control natin. Of course, object tayo ulit. Drawing. Then, rectangle. So, lagyan naman natin ulit ng design. Ulit, drawing, tanggal, sample. Kayo na bahala guys gumawa ng design na gusto nyo. At ito is tinanong ko lang kung mabilis ang vlog. So, ang gagawin ko naman dito is lalagyan ko ng objects ulit, then drawing, text. Then lalagyan ko siya ng text. Welcome to motor control page. And light. So lagyan natin ng magandang size. Light. Bold natin. Light. Light. Okay, welcome to motor control page. Then, after that, gagawa tayo of course ng motor control system natin dito sa ating factory top view. Is Studio 5000 kasi wala pa akong motor control. Motor control with blinker. So, hanapin natin guys. So, gagawa ko ng under the array system. So, ito ang push button ko. So, si start push button. So, under siya ni So, gagawa tayo muna ng ating load ladder logics. Local 440. Okay. So, ito is check na natin guys kung nandun siya sa ating I/O monitoring.
Local for data, okay. Array OB, okay, nandun yung ating output. So, back to our basic motor control with blinker. So, ito yung ating emergency, new tag. Emergency. Alias to whom? So, array ID, local for, so ito siya guys, 04. Merong emergency sa data 8. Data 8. Ito siya. Okay. So, 8. Start. Base, alias 4, ID, local 4, data 0. So 8. Local 4. So start local. Then new tab, stop, local, alias for IB, slot 4, data 4. So yan ang ating inputs. Then for the outputs, gagamit tayo ng green. So local 6 data 0, so right click, new tab, green. So ang gagawin ko muna guys ay i-inhibit ko muna ang ating main routine for the traffic light kasi magkakaroon sila ng conflict. Traffic light. So, gagawin ko lang is double click ulit, AFI space enter for always, shortcut yan for always false indication. Yes. Okay, hindi pa siya ma-FI kasi meron pa ako dito kailangan baguhin. Okay, dito sa aking blinker. Gagamitin ko ngayon yung tag. Ito ay si meron na siya eh. Kukunin ko na lang guys doon sa sa diretso na lang ako dito sa ating ROB. Kunin na lang natin. So, gawa na lang tayo ng panibagong tag. So, motor run. Motor run. Base, alias for who? So, meron tayo sa ROB local 6. So, dito siya. Slot 6. Ito, pwede natin ito gamitin guys, si number data 0. So ito, pwede ito. Yan, create. Yan. So, ipa-branch natin si green. Patayin normally open. Branch out. Then, force yung ating actually, kailangan po siya ng panibago guys kasi maapektuhan ang ating running. Okay. No tag. Base
is alias Proto, OB, local 6, si Yellow, Data 6, motor off, motor on standby, then babaguhin pa lang aking guys kasi may weaker na pala tayo. So compute tayo. Normally close, emergency, motor running, subukan natin. Then output natin tag alias for OB slot 6, data 5 is red. Okay. Emergency status. Okay, then finalize. So dito guys, kanina hindi nag-finalize no kasi meron tayong ginagawang revision doon sa ating ibang RAM. So kaya hindi siya nag-go through. So okay na yan siya guys. So okay na to. Start. Stop. Emergency. Okay. Meron na tayo. So ngayon, gagawa tayo ng graphics dito sa ating so pwede tayo kumuha dito guys ng sa factory symbols ulit ng motors. Tingnan natin. Motors. Hanap tayo. Motors. Pwede tayo dito kumuha. For example, ito. Export natin sa desktop. Then save. Okay. So check natin kung nandoon na. Brake motor siya. Ito siya. So, balik ulit tayo sa factory Tokyo symbol. Hanap pa tayo ng iba. For example, this one. XML. Try natin sa bitmap. Happen. So, export. Desktop. Save. Tingnan natin. Objects.
So guys, lalagyan pala natin dito na return to So, yun, yung shutdown. Wala yung shutdown kanina. So, objects tayo, drawing, image. So, add from library, desktop, brake motor, okay, open, okay. Pwede natin ilipat yan dyan. Okay. So, pwede natin i-indication to. Indication. So, delete natin. Object, indicator, multi-state. Connection. States. Image. Brake motor. Pwede yan. So, okay. Kuha tayo ng pag-stage 1 natin na coming from the factory. Okay, pwede pala natin baguhin itong mga design ito. So, okay lang. So, paano natin siya gagawa ng indication? So, yun ang ano natin. So, pwede natin gawin. Kung ganito ang gagawin natin, so, error pa siya no, kasi wala pa tayong tagging. Okay. Check nga natin guys, lagyan natin ng tagging. Mas maganda siguro kung gagawa na naman ng image o objects tayo, then drawing, image, okay. So yan na lang tayo. Then gagawa ko ng isang objects na pwedeng mag-indicate na siya ay running. Pwede po ito. Okay. Connection. States 0. Red. Siya ng off. Then stage 1 on. Connection. So ang connection natin is coming from, refresh muna tayo. Motor running, okay, siya motor running, okay. Yan. So, i-test na natin guys. Off. So, motor running. So, yun.
Nag-respond siya on. Then, stop. Okay. So, gawa naman tayo ng push button dito. So, meron tayong object select, indicate, momentary push button. So, gagamit tayo ng momentary push button. Object, momentary push button. So, pwede ito siyang round 1. Actually, pwede tayo kumuha nito sa sa connection. So, sa factory. Maglalagay din tayo coming from the symbols factory. So, connection natin. General states 0 natin. So, ito ay start push button. So, hindi na ako maglalagay ng indicator siguro dito. So, ilagyan ko lang dito is start. Apply, okay. Of course, my Control C, Control V. My stop. Connection. General, states, stop, apply, okay. Then ito, hindi pa yata ito natin nalagyan ng connection. Okay. So ito IC. Start push button. Local start. Okay. Apply. So sa graphics guys, marami kayong maiisip na something into magandang graphics na design. So depende sa illusion nyo kung paano nyo i-improve yung inyong graphics design. So first, Control C, Control V. Connections. Ito yung ating emergency local. Okay. States. So dito is green, emergency, is healthy. Emergency is off. Is okay. Example. So here, gawin natin pula. Emergency is pressed. States tayo ulit. Dagdagan natin ng size 16. Apply. Okay. So, test natin guys.
So, emergency express. Hindi siya na-response. Start tayo. Stop. Start. Stop. Check natin kung may problema. Okay, tingnan natin kung bakit. So start. Connection saya. Start local. So try natin na i-beat. So kailangan natin i-beat siya. Pero nakita siya sa tagging mo. Ito yung guys. Okay. So hindi si naalala ko na. So si emergency guys is hindi siya momentary multi-state indicator object. Okay. Connection. Emergency. Okay. States. State 0, green. Emergency is okay. Stage 1, red. Emergency express. Meeting, line. Okay. Testing na natin guys. Yun. Okay, baliktad. Connection, states. So, baliktad rin natin. Ito ay emergency is okay. And this will be agreed. State 0 is pressed.
red. So, testing. So, naka-emergency express. So, okay. Connection. States. And natin ito apply. Then, sa start na lang, mayroon tayong problema sa start. So, start natin. Start. So, gagawa na lang tayo ng bit. So, dito tayo. HMI start. Okay. Then for the is normally close. HMI stop. Analyze. Yes. Then go back to our factory top view. Connection. Refresh. HMI start. Okay. Okay. Connection. HMI stop. Okay. Testing natin. Start. So, nag-start siya. Stop. So, nag-response na siya, guys. Yan. Nag-response siya. So, pwede rin natin gamitin dyan si Bitmap. For example, gamit tayo ng coming from the library, multi-states. Yun muna guys, then kailangan ko ng isang return to. So object tayo, then numeric display navigation, return to. Okay. Object, drawing text, return to main page. Okay. So, ang natin dito is white, light, okay. Okay, so pwede na natin siyang i-testing guys. So, paano i-testing natin? So, yan. Gawa tayo ng gawa tayo ng timing kung kailan siya mag-i-start. So, gawa tayo dito. Kuha tayo ng timer. Control, timer on. This is my timer 1. Ang timer, motor.
create. For example, is 1,000. Normally open. Normally close. DN. So, mag-on lang siya pagka after ng 1,000. Pagka natin ng normally open. Start. Okay. Alta natin timer off. Sige lang, itaasan na lang natin to 1,000, 5,000. Then, ibalik natin to normally close. Start. So after 5,000, magsha-shut off siya. So ngayon, gawa naman natin ito sa HMI. So meron ako ditong edit. Numeric string naman to. Numeric display. Okay. Connection. So ito ang aking timer ngayon. Refresh. Ito siya sa timer natin. That is timer motor run. Timer motor run. So ito siya. So testing natin. Start. Si ACC pala, sorry guys. So, kailangan ko dito si ACC. Connection. Start. Start. So yun guys, nag-ano siya, nag-response to kayo ng timer. Okay. Nalakyan natin. Connection. General. Gawin natin 18. Live. Okay.
Yan yung iyong timers. Iwan natin ito. Connections. General. So, lagyan natin ng mga 24. Line. Okay. So, pwede ko rin siya guys lagyan ng ano para ma-set natin yung timers. So, objects ulit ako. Then, numeric string, numeric input, enable. Then, animation, send to back. Ganyan siya guys. So, for example, yan. So, pwede akong start. Okay. So, nalimutan ko lagyan ng hindi. Saan siya? Send to okay. Connection natin. Pwede ka na mag-ano dyan, magbago ng value. Dito siya. Pwede na natin siya. Gusto mong baguhin yung value mo, pwede mo siyang i-set. Escape. So, start tayo dito. Kung gusto mong baguhin, so, pwede natin baguhin ito, for example, 7,000. Enter. Then start again. So, pupunta na siya sa 7,000. So yun guys, gagawin na natin, download na natin. So very simple siya. So saan pa? So nag-umpisa tayo sa simple, papunta tayo ng advanced, from basic to advanced. So gagawin na natin is try natin na gumawa ng ano, i-test application na natin siya. Natin muna. Then save. Then test application. Bago natin i-download sa ating HMI. Ito yun guys, so gagawin natin, punta tayo sa ladder logic, so kanina, of course, nakita natin, nag-dispatch yung ating ginawa na switch coming from the factory symbols. Then return to main, go to motor control. So ito yung motor control natin, start. So nag-start siya. Then pwede rin natin baguhin yung kanyang time limit. So return to main page. Escape. Return to main page.
Then, shutdown. Gagawa tayo ng runtime application. So, application. Create runtime application. So, blank 3 na tayo, no? Blank 3. So, runtime 7.0. Nasaan siya? Dito sa ating desktop. Mon HMI. Blank 3. Save. So guys, follow nyo lang ako sa aking YouTube channel at again, inibitaw kayo na mag-enroll dito sa Trilogix Training Institute, Dubai and Trilogix Institute of Technology Philippines. Mag-open po yan by November. So ngayon, meron na tayong i-open naman natin yung e-utility transfer. So, hanapin natin yung ating graphics na version na Black 3 ito. Open. Then, i-target natin. So, refresh tayo sa ating ito. Then, of course, run application at start up. Replace communication. Okay. Download tayo. So yun guys, nag-respond sa HMI. Antayin lang natin. So guys, ito yung ating vlog 3 kung saan na-iano natin. Nakapagkaroon tayo, naituro ko sa inyo kung paano gamitin yung mga push buttons, momentary switch under the factory meron tayo sa factory na mga graphics design. So yan guys, kung makikita nyo to, pag switch on ko siya dito, mag-respond siya. Yan. So pwede factory settings siya mga ka-PLC. Then, return to main page. Then go to motor control. So pag nag-start tayo, mag-start yung ating motor. Yan, nag-on. So pwede rin tayong magbago ng ating timers parameters. Kung gusto natin gawing 10,000 or back to 5,000 or gawin natin depende sa pag-set up nyo. Stop. Start, stop, start, stop. So hindi ko pala ito nabago kanina guys kasi minove natin sa baba. Yan. So pag halimbawa nagkaroon ng emergency situation, i-mention niya na emergency is pressed. Kaya kahit anong gawin mo, hindi magi-start yan. Hindi magi-start yung ating motor. So i-release natin. Tsaka pa lang yan mag-start. Then, mag-change tayo ng ating timer settings. So yun guys, yung ating vlog for today. Itinuro ko paano kumuha ng global objects sa Symbol Factory. Then, ginamit natin into our graphic design. Financial test natin, dinownload natin dito sa ating panel view plus 1,500. So, again guys, thank you so much sa mga nanood at nag-subscribe.
nag-subscribe, nag-follow, nag-share na aking YouTube channel. At sana marami pa tayong mga estudyante na or mga nagtatrabaho sa mga company na matuturuan pa dito sa Trilogics PLC. So thank you so much guys.